King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 937. Beast Pack. Pagkatapos bumalik sa ibabaw, nagsimula ang duo patungo sa susunod na mana. Sa ngayon, si Zhao Fang ay patungo lamang sa mga mana ng panimulang yugto ng mga Sacred Lords. Ang pagsira sa mga Little World ay magbibigay daan sa kanila na matipon ang napakalaking tulong, mapagkukunan, at kayamanan ng mas madali kaysa aktwal na sumasailalim sa pagsubok. Sinira na ngayon ni Zhao Fang ang tatlong panimulang yugto ng mga mana ng Sacred Lord. Ang Dragon Jade ni Josuer ay kumikinang na may mainit na liwanag, at ang outline ng isang dragon ay makikita. Nangangahulugan ito na ang Draconic Providence dito ay napakarami. Sa panahong ito, ninakawan din ni Zhao Fang ang tatlo pang grupo, at hindi man lang niya sila binigyan ng oras na gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades. Si Zhao Fang ay ganap na pinigilan silang lahat at kinuha ang lahat sa kanila. Nangangahulugan ito na mayroon na ngayong 7 Dragon Jades si Zhao Fang. Magiging mas mahirap ito mula ngayon. Sabi ni Zhao Fang habang bumantong hininga. 2 araw na ang lumipas sa Imperial Tombs, at karamihan sa mga taong nakapasok ay sanay na sa pressure ng dimensyon sa ngayon at maaaring gamitin ang karamihan sa kanilang battle power. Magiging mahirap para kay Zhao Fang na agad silang sugpuin ngayon. Hanggat may kaunting sandali, maaari nilang gamitin ang array sa kanilang Dragon Jades upang makatakas, at walang mapapala sa pananakit sa kanila kung hindi niya makuha ang kanilang mga gamit. Boom! Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at sinira ang isa pang mana sa tulong ng kanyang Little World of Wind Lightning. Nagdilim ang hangin sa malapit habang umuugong ang kidlat at lumikha ng bagyo na humihip sa lahat. Pumunta tayo sa gitna. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakatingin sa malayo at nakikita ang hindi nakikita ng iba. Ang mga mapagkukunan ng panimulang yugto ng Sacred Lords ay hindi na kayang bigyang kasiyahan si Zhao Fang, at mayroon lamang ilang mga item na kapakipakinabang sa kanya. Oo naman, ang mga gilid ay masyadong boring. Sumang-ayon si Josuer sa kanya, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Zhao Fang. Ang nagawa na lang niya sa ngayon ay umupo sa higanteng ahas ng walang ginagawa, kaya syempre mabubuwisit siya. Habang papalapit sila sa gitna ng Imperial Tombs, mas naging mapanganib ito. Ang mga inheritance ay halos lahat ay nilikha ng early-stage Sacred Lords o kahit late-stage Sacred Lords, at kinailangan ni Zhao Fang na sumailalim sa mga pagsubok ngayon. Higit pa rito, ang mga hayop dito ay humipo ng higit na Draconic Providence at nagdulot ng ilang banta ngayon. Ang ilang mga lugar ay minarkahan bilang mga bawal na lugar at may mataas na rate ng pagkamatay. Ang target natin ay ang Imperial Sky Inheritance. Ito ay isang pamana na nilikha ng isang huling yugto ng Sacred Lord at natagpuan ng isang prinsipe sa huling pagsubok, ngunit hindi niya ito nalampasan. Siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang mapa. Bagamat ang pamana na ito ay natuklasan lamang sa nakaraang pagsubok at hindi nagtagumpay, hindi iyon nangangahulugan na ito ay mahirap. Ang ilang mga mana ay natuklasan ilang dosenang pagsubok ang nakalipas at hindi nagtagumpay sa iba't ibang dahilan. Sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay pagkatapos nilang magkasundo. Mangangailangan sila ng halos 5 araw upang maabot ang Imperial Sky Inheritance, at si Josuer ang may pananagutan sa pamimites ng mga halamang gamot. Ang mga normal na halamang gamot sa sinaunang dimensyon ay ilang beses na mas epektibo kaysa sa mga nasa labas ng mundo, at kung makakahanap sila ng ilang mga halamang gamot na wala na sa labas ng mundo, sila ay magiging lubhang mahalaga. Bukod sa mga pambihirang halamang gamot, nakilala rin nila ang mga mabangis na hayop. Tumanggi pa ngang umalis ang ilang King Beast kahit na inihayag ni Zhao Fang ang kanyang Emperor Aura. Isang pakete ng Wind Wolves. Bakit ka pumunta dito? Nagbago ang ekspresyon ni Josuer habang siya ay tumawag. Ganap na posible para sa kanila na maiwasan ang grupong ito ng Wind Wolves kung gusto nila. Namarkahan na ni Old Ying kung aling mga lugar ang may Wind Wolf Pack. Karamihan sa kanila ay maagang yugto ng mga hari, at isa sa kanila ay isang Wolf King. Sa ilalim ng pamumuno ng Wolf King, ang battle power ng Wind Wolf Pack ay mas nakakatakot. Ano ang dapat ikatakot? Isa akong Beast Tamer. Sabi ni Zhao Fang. Sa sandaling lumapit sila sa grupo ng Wind Wolves, pinalibutan sila ng hindi mabilang na Wind Wolves. Boom!
Agad na inikat ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at pinakawalan ang kanyang Emperor Magnificent Power at ang kanyang kidlat. Ang porma sayon ng mga lobo ay agad na nasira, at ang mga lobo na nasa ibaba ng Void God Realm ay lumuhad sa lupa at umatras ng nanginginig ang mga katawan. Sa sandaling ito, isang nakakapangilabot na alulong ang lumitaw. Woo! Ang sigaw ng lobo na ito ay parang gamot sa ibang wind wolves nang marinig nila ito. Nagpakita ang wind wolves ng malupit at malamig na liwanag sa kanilang mga mata at tumigil sa pag-atres. Nagsimula silang dahan-daang magtipon, at ganap nilang hinarangan ang Emperor Magnificent Power ni Zhao Feng. Kung magpahayag si Zhao Feng ng anumang mga pagkukulang, agad nilang aatakehin siya. Sa parehong sandali, umihip ang hangin, at lumitaw ang isang itim na lobo na higit sa 100 metro ang taas sa harap ni Zhao Feng. May kumikislap na pulang ilaw sa mga mata nito, at ang pilak puting kuko nito ay napakatalas habang tumutusok sila kay Zhao Feng sa bilis na hindi kayang reaksyon ng iba. Mental Energy Spike. Isang malamig na purple na malakristal na spike ang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng at tumusok sa kaluluwa ng Wolf King. Woo! Napasigaw ang Wolf King sa sakit. Ang Mental Energy Spike ay napino, at ngayon ay naglalaman ng isang immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning ay intent. Nawalan ng kontrol ang Wolf King sa katawan nito at bumagsak sa gilid, ngunit agad itong tumayo at tinitigan ng masama si Zhao Feng nang may galit at ayaw. Bulong ni Zhao Feng. Ang lahat ng kanyang pag-atake sa kaluluwa ay naglalaman na ngayon ng pinsala ng God Tribulation Lightning, ngunit ang Wolf King na ito ay maaaring tumayo kahit na pagkatapos na saksakin ng kanyang Mental Energy Spike. Gaya ng inaasahan, ang mga hayop dito ay hindi masusukat ng normal na mga pamantayan. Naramdaman din ni Zhao Feng na ang layunin ng Wolf King na ito ay napakalakas at pino, kung hindi nito makokontrol ang ganoong kalaking wolf pack. Tiyak na magagamit niya ang gayong hayop, at ito ay magiging isang mahusay na pag-aari. Hindi nakakagulat na ang bawat prinsipe ay may pwesto partikular para sa mga beast tamers sa kanilang koponan. Gayunpaman, kahit na si Grandmaster Beast Tamers ay mahihirapang paamuin ang mga hayop dito. Woo! Ang Wolf King ay biglang napaungol sa kalangitan, at ang kalapit na wind wolves ay naging mga itim na figure na walang pag-aalinlangan. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang ikinakalat niya ang kanyang Little World of Wind Lightning at pinagsanib ito sa hangin. Nagdilim ang kalangitan habang ang hangin at kidlat ay nagsanib sa isa't isa. Bumaba ang bilis at lakas ng lahat ng wind wolves sa loob ng Little World ni Zhao Feng. Ang mga nakapasok sa loob ng isang tiyak na hanay ng Zhao Feng ay matatamaan ng lakas ng Wind Lightning. Wind Lightning Eye Flame. Pina-condense ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline power at naglabas ng surge of fire. Boom! Isang half-transparent dark purple eye flame na may mapanirang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na sumipol sa hangin at sumabog sa ulo ng Wolf King. Plop! Ang Wolf King ay nahulog muli. Naapektuhan ng Wind Lightning Eye Flame ang pisikal at kaluluwang mga dimensyon at nagkaroon ng nasusunog na epekto. Nakakatakot ang kapangyarihan nito, lalo na noong ginamit ito kasabay ng God Tribulation Lightning. Dark Heart Seal. Habang nahihirapan ang Wolf King, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang eye intent at dahan-daang itinatak ang Dark Heart Seal sa kaluluwa ng Wolf King. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang Little World of Wind Lightning. Sa sandaling ito, ang Wolf King ay masunuring tumayo sa tabi ni Zhao Feng, at ang Wind Wolves ay tumigil sa kanilang mga pag-atake. Ang pagkontrol sa Wolf King ay kapareho ng pagkontrol sa lahat ng Wind Wolves. Kinuha ni Zhao Feng ang Dragon Jade, at ang lahat ng Draconic Providence sa loob ng katawan ng Wolf King ay pumasok sa Dragon Jade. Kasabay nito, ang Draconic Providence ng bawat Wind Wolf ay dahan-dahan ding nagtipon patungo sa kanya. Ang mga hayop dito ay mayroon ding Draconic Providence, ngunit dahil napakarami at lahat sila ay napakabangis, karamihan sa mga tao ay hindi susubukan na mangalap ng Draconic Providence sa pamamagitan ng pangangaso ng mga hayop. Sila ay karaniwang tumututok lamang sa mga mana. Gayunpaman, si Zhao Feng ay hindi talaga nangangailangan ng anumang oras o pagsisikap. Hanggat inaalipin niya ang Wolf King, maaari niyang makuha ang Draconic Providence ng bawat Wind Wolf,
at ang kabuoang halaga ng Draconic Providence mula sa pack ay malapit sa Draconic Providence mula sa inheritance ng isang simula stage na Sacred Lord. Kasabay nito, nakakuha lang si Zhao Feng ng mas maraming battle power. Ang Wolf King ay isang Void God Realm Emperor at maaaring magbanta sa mga walang kapantay na Emperor gamit ang Wolf Pack nito. Ikan-away ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang kamay, at lahat ng Wind Wolves ay pumasok sa Misty Spatial World. Nagulat si Zhou Suer sa buong proseso. Sa wakas ay nasaksihan niya ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagpapaamo ng hayop. Ang isang batang Grandmaster Beast Tamer at ganoong kasanayan ay gumawa ng isang click sa kanilang dila. Kahit na ang pinakasikat na Grandmaster Beast Tamers sa Lord Dynasty ay hindi kayang paamuhin ang isang Emperor-level Wolf King ng ganoon kadali. Ang mga hayop sa loob ng sinaunang sukat na ito ay mabangis at nakamamatay. Hindi sila may kukumpara sa mga normal na hayop. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhou Suer. Zhao Feng, gusto kong magpalat ng kabayo. Biglang tumunog ang malambot na boses ni Zhou Suer. Tumingin si Zhao Feng kay Zhou Suer at tinawag ang Wolf King. Lubhang ayaw ng Wolf King, ngunit sa wakas ay pinasakay nito si Zhou Suer. Nadama ni Zhao Feng na ito ay mas mabuti. Ito ay hindi tulad ng maaari silang magkunwaring kahinaan pa rin, dahil iyon ay gagawin lamang ang mga tao na maghinala sa kanila. Sa susunod na 5 araw, nagtungo si Zhao Feng sa iba't ibang kalapit na sangkawan ng hayop habang umiiwas sa iba pang mga cultivator. Maganda ang mga resulta. Nagawa ni Zhao Feng na alipinin ang 2 pang grupo ng mga hayop. Isang grupo ng red-faced ice snakes at isang grupo ng black venom scorpions. Hanggat inaalipin niya ang mga pinuno ng mga hayop, makokontrol ni Zhao Feng ang buong grupo ng mga hayop at makuha ang lahat ng kanilang Draconic Providence. Gayunpaman, hindi lahat ng pangkat ng hayop ay pareho. Nang matalo ang pinakamalakas na eksperto ng isang grupo, ang natitirang mga hayop ay tumakas, at sumuko na lang si Zhao Feng sa kanila. Bukod sa 2 grupo ng hayop na iyon, inalipin din ni Zhao Feng ang 2 malalakas na individual na hayop. Nasaksihan ni Zhou Suer ang lahat ng ito at manhid na siya ngayon. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang kahihinatnan kung may makasakit kay Zhao Feng. Imperial Sky Inheritance. Huminto ang 2 at napatingin sa napakagandang palasyo. Ang kahangahangang palasyong ito ay isang Little World. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Zhao Feng ng Little World sa hugis ng isang gusali. Naririnig niya ang mga taong nagsasalita at nag-aaway sa loob nito. Nangangahulugan ito na marami ng tao ang narito. Ang pamamaraan ng isang Sacred Lord sa huling yugto ng Mystic Light Realm ay talagang iba. Ngumiti si Zhao Feng. Papasok pa lang ang 2 nang may narinig silang boses sa likuran nila. Zhao Feng. Lumingon si Zhao Feng at nakita niya ang 2 lalaking may purple na buhok at isang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na damit na dahan-daang lumakad. Ang 2 lalaking may kulay ube na buhok ay may mga mata na puno ng malabong mga bituing kulay ube, halos parang maakit nila ang sinuman. Ininspeksyon nilang mabuti si Zhao Feng. Ang tumawag sa pangalan ni Zhao Feng ay isa sa mga lalaking may purple na buhok, at ang kanyang purple na buhok ay pinutol. Pwede ka nang umalis. Ang Imperial Sky Inheritance ay atin. Ang ibang lalaking may purple na buhok ay medyo mas mahaba ang buhok, at nagpakita siya ng mapaglarong ngiti habang may liwanag na sumilay sa kanyang mga purple na mata. Ang lalaking may lilang buhok na may maikling buhok ay tumingin sa Wolf King na kinauupuan ni Zhou Suer ng may interes. Ang maskuladong lalaki ay dahan-daang naglakad sa likuran nilang 2, at ang kanyang malakas na aura ay nagpatindig sa itim na buhok ng Wolf King, at ito ay likas na umatras. Sinulyapan ng maskuladong lalaki sina Zhao Feng at Zhou Suer bago dumiretso sa Imperial Sky Inheritance. Tuluyan na niyang hindi pinansin ang mga ito. King of Gods, Kabanata 938. Pagbubukas ng daan. Naalala ni Zhao Feng ang lahat ng miyembro na naruroon sa mga laban para sa mga posisyon. Ang 2 may kulay ube na buhok na nasa katanghaliang gulang na mga tao ay mga henyo ng Ji family mula sa isang mas matandang henerasyon, habang ang maskuladong lalaki na nakasuot ng itim na damit ay isang Sacred Lord mula sa Cao family. Wala sa 3 ito ang kailangang ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Hintayin mo ako dito. Kung may panganib, gamitin lang ang array sa Dragon Jade.
Utos ni Zhao Feng habang nakatingin sa tatlo na dahan-daang papunta sa Imperial Sky Inheritance. Pupunta ka talaga. Nag-aalala si Zhou Suer. Iniisip lang kung ano ang mangyayari kung may makasakit kay Zhao Feng, ngunit nagsisimula na siyang magsisi. Ang Cao family at ang Ji family ay parehong miyembro ng 8 big families, at sinuportahan nila ang ika-4 na ranggo na 8th prince. Ang lalaking purple-haired na may maikling buhok ay isang sikat na Grandmaster Beast Tamer, Ji Bai, habang ang maskuladong lalaki sa itim na damit ay si Cao Zhang, na kilala rin bilang Sacred Lord 100 Refined. Tila, nilinang at napino niya ang 100 pick na mga diskarte sa Earth Grade sa maximum, at siya ay isang walang katulad na kababalaghan ng mas matandang henerasyon ng pamilya Cao. Ang kanilang grupo ay mayroong Grandmaster Beast Tamer na may makapangyarihang Purple Star Eyes bloodline, at mayroon din silang nakakatakot na battle power ng Sacred Lord 100 Refined. Bagamat maaaring namumukod tangi si Zhao Feng sa bawat aspeto at madaling malampasan ang walang kapantay na mga emperador, tiyak na hindi siya katugma para sa gayong kombinasyon. Nagsimulang magsisi si Zhou Suer sa pagpili na maging isang manggagamot. Nagbigay ng simpleng tugon si Zhao Feng at hindi nagbigay ng paliwanag. Nakita ni Zhao Feng na kalmado ang pagkilos, naisip ni Zhou Suer na maaaring minamaliit niya ito. Sa loob ng mana, si Ji Bai ay tumawa ng malamig. Ji Dengtian, kusang pumasok ang brat na iyon. Mabuti yan. Matatalo ko siya gamit ang Purple Star Eyes ko. Si Ji Dengtian ay may mapagmataas na ekspresyon at malamig na mga mata. Ang Ji family ay orihinal na sumali sa 9th Prince, ngunit pagkatapos malaman ng Sacred Lord Star Demon na si Zhao Feng ay miyembro ng 9th Prince's team, agad silang umalis at sumali sa faction ng 8th Prince. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil ang iyong mga diskarte sa Eye Bloodline ay hindi tugma para kay Zhao Feng, kaya tiyak na hindi mo makukuha ang lugar. Ang mga nakababatang disipulo ng Ji family ay gumugol ng buong araw sa pakikipag-usap tungkol sa mahiwagang pamamaraan ng Eye Bloodline ni Zhao Feng. Hayaan kong malaman ng batang iyon kung gaano kakilakilabot ang Purple Star Eyes at na ang Ji family ay ang pamilyang may pinakamalakas na Eye Bloodlines. Mula nang magsimulang mag-cultivate si Ji Dengtian, hindi pa siya natalo laban sa isang Eye Bloodline sa labas ng Ji family. Hindi niya kailanman aaminin na ang kanyang mga diskarte sa Eye Bloodline ay hindi tugma para sa isang late-stage King Jr. Hihihi. Narinig ko na sumali si Zhao Feng sa paglilitis ng Crown Prince na may posisyon na Beast Tamer. Sumilay sa mga mata ni Ji Bai ang pananabik. Huwag na kayong magsalita ng walang kwentang bagay. King level junior lang siya. Ang Sacred Lord 100 Refined, na nasa unahan, ay malamig na ngumisi. Sacred Lord 100 Refined, maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit si Zhao Feng ay may Cloud Silkworm Saint Butterfly. Isang masamang ngiti ang ibinigay ni Ji Bai. Tumigil ang mga yapak ni Sacred Lord 100 Refined, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Malinaw na kahit ang mga Sacred Lord ay hindi nagawang labanan ang tukso ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ngunit hindi pa niya dapat ginamit ang array sa kanyang Dragon Jade, kaya kung kumilos tayo ng mabilis, masisira nito ang ating pagkakataon. Patuloy ni Ji Bai. Ang kanilang mga boses ay nawala. Halata na nag-uusap sila ngayon gamit ang kanilang Divine Sense. Habang ang hugis ng Imperial Sky Inheritance ay isang palasyo, pagkatapos nilang makapasok, may isang lumang malawak na daanan. Ang lumang malawak na landas na ito ay natatakpan ng buhangin, at ito ay napakahaba. Walang makakita kung saan ito natapos o kung saan ito humantong. Sa lalim ng landas na ito. Boom! Bam! 6 na eksperto ang lumalaban sa hindi mabilang na mga halimaw na sandstone na hugis tao. Parami ng parami ang mga sandstone na halimaw sa harapan nila sa isang walang katapusang sangkawan. Zuyuan, hindi ko na kaya. Sino ang nakakaalam kung gaano kalalim ang landas na ito? Isang maikling emperor na gumastos ng maraming yuan ay nagsalita sa mababang tono. Ito ay talagang hindi sapat sa dalawang grupo lamang. Tumingin si Zuyuan sa mga miyembro ng grupo ng 12th Prince. Ang kanilang sitwasyon ay hindi mas mahusay. Nakipag-away sila sa mga sandstone monster na ito mula nang pumasok sila sa Imperial Sky Inheritance, at habang ang mga halimaw na ito ay may lakas lamang ng kalahating hakbang na hari,
ang lakas ng lahat ay kasalukuyang pinigilan sa sinaunang dimensyong ito. Ang landas dito ay napakahirap. Nakapatay na sila ng 6 o 7 daang sandstone na halimaw, ngunit madilim pa rin ang landas sa unahan nila. Hindi mabilang na sandstone monsters lang ang nakikita nila. May dumating na ibang grupo. Bulalas ng isang tao. Mga miyembro sila ng grupo ng 8th Prince. Ang Cao at G families. Ito ay Sacred Lord 100 refined mula sa pamilya Cao. Tara na, darating ang grupo mula sa Cao at G families. Tiyak na makakalusot tayo ngayon. Hinihikayat ni Zhu Yuan ang maikling emperor sa tabi niya habang nagniningning ang pananabik sa kanyang mga mata. Sa tulong ng isang Sacred Lord, madali nilang mapapatay ang mga halimaw na ito. Ho! Ang Sacred Lord 100 refined ay parang isang itim na bulalakaw habang siya ay nagpatawag ng bagyo at bumangga sa ilang dosenang sandstone na halimaw. Ang panggigipit ng isang Sacred Lord ay pinakawalan at tumawid sa lugar na parang buhawi. Boom! 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 Hindi mabilang na sandstone monsters ang sumigaw habang ang kanilang mga katawan ay gumuho at naging buhangin. Kayong lahat, umalis sa Imperial Sky Inheritance. Lumingon si Sacred Lord 100 refined at tumingin sa 6 na tao. Malamig at malakas ang boses niya. Ang pinakamataas na aura ng isang Sacred Lord ay naging dahilan upang ang 6 na Emperor ay hindi makatayo o makahinga ng maayos. Kung mananatili ka rito, baka hindi ka namin sinasadyang mapatay. Dahan-daang lumakad si Jibai, at umalangaw ang kanyang masamang tawa sa buong landas. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang hindi mabilang na madilim na berdeng ahas. Mayroon silang scaly armor na kumikinang sa malamig na liwanag. Ikaw. Si Zhu Yuan ay napuno ng galit. Gumugol sila ng maraming oras at pagsisikap upang maabot ang lugar na ito. Walang sino man sa kanila ang gustong umalis sa Imperial Sky Inheritance ng ganoon lang, ngunit lahat sila ay pagod na pagod sa labanan. Kahit na nasa kanilang buong lakas, ang 6 na ito ay hindi magiging tugma para sa Cao at G families. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga grupo at ng mga grupo ng nangungunang 5 prinsipe. Tara na, malamig na tumikim si Zhu Yuan at umalis kasama ang 2 pang miyembro ng kanyang grupo. Kaya lang sumuko ang kabilang grupo. Mayroong maraming mga pamana sa Imperial Tombs, at mayroon silang maraming mga pagkakataon sa ibang lugar. Zhu Yuan, aling mana ang susunod nating pupuntahan? Tanong ng isang matanda na nakasuot ng puting damit na may malabong ngiti. Bagamat ang 2 grupong ito ay wala sa likod ng iisang prinsipe, magkasama silang nakarating sa lugar na ito, at naramdaman nila ang isang tiyak na ugnayan matapos silang paalisin ng grupo ng 8th Prince. Punta tayo sa mas maliit na mana. Hindi tayo makakakuha ng anumang bahagi mula sa isang malaking mana. Napabuntong hininga si Zhu Yuan. Pakiramdam nila ay walang magawa laban sa mga miyembro ng nangungunang 5 prinsipe. Ang pundasyon at lakas ng 8 big families ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng normal na 3 star na kapangyarihan. May tao sa harap natin. Gulat na sabi ng isa. Isang kabataang may gininto ang buhok at gininto ang mata ang dahan-daang lumakad. Ibigay mo ang 2 Dragon Jades at pakakawalan ko kayo. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang landas na parang isang bandido. Ano? Bahagyang natulala ang 6 nang makilala nila si Zhao Feng, at siniguro nilang gumagana ng maayos ang kanilang mga tainga. Lahat sila ay may kaunting alam tungkol kay Zhao Feng. Ang Beast Tamer sa team ng 9th Prince ay tila may spiritual pet na may bloodline ng 10,000 ancient races, ngunit ang isang late-stage na Void God Realm Beast Tamer na nagnanakaw ng 6 na Emperor ay magpapatawa hanggang sa mamatay ang maraming tao. Zhao Feng, ibigay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly o agad na gamitin ang array sa iyong Dragon Jade at umalis. Malamig ang mga mata ni Zhu Yuan habang naglalakad siya pasulong. Matapos ma-kick out ng mga eksperto ng Cao at G families, napuno siya ng galit at wala na siyang mailalabas, ngunit biglang dumating ang isang ignorante na junior. Nang marinig iyon, ang iba pang 5 ay nagsiwalat ng mapaglarong ngiti habang naglalakad din sila. Mukhang hindi mo ibibigay sa akin ang Dragon Jades. Ang gininto ang mata ni Zhao Feng ay nag-scan sa 6, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Tila kayang tingnan ng mata ang lahat. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhu Yuan.
Pakiramdam niya ay parang may mali, pero nadismaya siya sa parehong oras. Zhao Feng, nililigawan mo si kamatayan. Isang emperor na may maikling init ng ulo ang nagmura at akmang sisilike. Sacred lightning body. Humakbang si Zhao Feng, at tumangkad ang kanyang katawan. Isang gininto ang asol na liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan habang siya ay tila naging isang miniature golden giant. Kasabay nito, ang isang hadlang ng kidlat ay namuo sa ibabaw ng kanyang katawan. Nagkidlat at umuungol ang hangin. Dama po ang palad ng emperor sa harang ng kidlat ni Zhao Feng, ngunit ang kanyang pag-atake ay ganap na natunaw. Kasabay nito, isang malakas na puwersa ng pagtaboy at hindi mabilang na mga kidlat ang nagpa-atras sa kanya ng 12 metro at nagpaubo sa kanya ng isang subo ng dugo. Bumagsak siya sa lupa at takot na tumingin kay Zhao Feng. Sa ilalim ng panggigipit ng sacred lightning body ni Zhao Feng, naramdaman ng iba pang 5 na parang nataman sila ng martilyo, at nagsimulang kumulo ang kanilang dugo. Isang nakakamanhid na sensasyon ang dumaloy sa kanilang mga katawan. Ang lakas ng katawan. Nagawa niyang baliwalain ang pag-atake ng isang emperor at kahit na ang ganting atake. Ang momentum at aura na ito ay malapit sa isang sacred lord. Paano ito posible? Isa lang siyang late-stage king. Paano niya nagagawang ipamalas ang gayong battle power kung siya ay pinipigilan ng sinaunang dimensyon? Nagulat at nataranta ang lahat. Ang pakiramdam na ibinigay ni Zhao Feng sa kanila ay kapareho ng Sacred Lord 100 Refined. Pakiramdam nila ay wala silang magawa at magagawa lamang nila ang sinabi niya. Ganap na nabigla si Zhou Yuan habang nakatingin sa kalmadong si Zhao Feng. Sa impormasyong natanggap niya, sinabi nito na ang pisikal na depensa ni Zhao Feng ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas. Higit pa rito, may mga chismis na si Zhao Feng ay dalubhasa sa Soul Eye Bloodline Techniques, at tiyak na mayroon siyang mga espiritual na alagang hayop na dalubhasa sa pakikipaglaban para sa kanya kung makapasok siya sa lugar na ito na may posisyon na Beast Tamer. Handa kaming ibigay ang isang Dragon Jade. Sabi ni Zhou Yuan na nakanganga ang mga ngipin. Hindi talaga big deal para sa kanila ang One Dragon Jade. Ang prinsipe na sinuportahan nila ay walang intensyon na maging Crown Prince, kaya walang kabuluhan ang pagkolekta ng Dragon Providence. Mas mabuting mamigay na lang ng isang jade dahil sayang ang paggamit ng kanilang buong grupo sa kanilang life-saving technique ngayon. Kinuha ni Zhou Yuan ang isang Dragon Jade mula sa isa pang miyembro at ibinigay ito kay Zhao Feng. Ang elder na nakaputi ay lumapit sa emperor na pinalipad ni Zhao Feng, kinuha ang Dragon Jade mula sa kanya, at ibinigay ito kay Zhao Feng. Kinuha ni Zhao Feng ang Dragon Jades, pagkatapos ay tumungo nang hindi inabala sila. Maaari ko lang silang i-blackmail ngayon. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Nagsisimula ng masanay ang lahat sa lugar na ito. Ang 6 na emperor ngayon lang ay maaaring gumamit ng 30% ng kanilang buong battle power. Ang landas sa pamana na ito ay napakahaba. Hahayaan ko silang magbukas ng daan para sa akin. Isang gintong liwanag ang sumilay sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa malayo at nagpatuloy sa paglalakad pasulong sa masayang lakad. Sa kailaliman ng lumang landas, ang Sacred Lord 100 Refined ay parang isang itim na buhawi na pinuputol ang bawat sandstone monster saan man siya pumunta. Blazing Sky Force Punch. Sky Silk Shadowless Step. Golden Kun Finger. Boom. 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 Ang tatlo ay sumulong ng napakabilis at nag-iwan lamang ng bakas ng dilaw na buhangin. Darating ba ang batang iyon? Napahinto si Jideng Tian at lumingon. Parating na siya, pero napakabagal ng takbo niya sumusunod. Sa hitsura nito, gusto niyang buksan natin ang daan para sa kanya habang wala siyang ginagawa. Sabi ni Jibay na may kasamang ngiti pagkatapos maingat na maramdaman ang paligid. Hihihi, basta dumating siya, pwede niyang kunin ang anumang gusto niya. Kung may kakayahan siyang gawin iyon. Malamig na tumawa si Jideng Tian. King of Gods, Kabanata 939. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong ipadala kita doon? Old Ying, nasakop na natin ang 2 mana ngayon. Bahagyang natuwa ang ika-9 na prinsipe. Ang pseudo crown prince seal sa kanyang mga kamay ay nagbigay ng puti at gintong kinang ng liwanag, at ito ay may malabong balangkas ng isang dragon.
Wala silang nakilalang anumang beast pack o sino mang iba pang cultivator sa proseso. Sa tulong ng impormasyon at pagsusuri ni Old Ying, napakadali nilang nasakop ang mga mana. Pinanood ni Jinkai ang pagganap ni Old Ying at tumangala sa kanya. Pakiramdam ni Jinkai, kung siya ay medyo malakas, ang kanilang bilis ay magiging mas mabilis, kaya patuloy niyang ginagamit ang kanyang Draconic Providence upang madagdagan ang kanyang lakas sa kanilang librerag oras. Nagtataka ako kung kumusta ang iba pang dalawang grupo. Bahagyang nag-alala si Jinkai. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang grupo ay may Old Ying, na isang karanasan at malakas na senior na maraming alam na impormasyon, ngunit ang iba ay hindi. Maaaring mas marami pa ang nakuha ng grupo ni Shen Jizi. Sabi ni Old Ying. Ang mga Nagel Inang sa Dao of Destiny ay hindi dapat maliitin, at marami ring alam si Shen Jizi tungkol sa mechanisms. Si Su Qingling at Shi Yulei ay napakaangkop din para sa pagsakop ng mga mana, at ang pagkakataong makatagpo ng ibang mga tao sa random na hindi sikat na mga mana ay medyo mababa. Sa makatuwid, dapat ang grupo ni Shen Jizi ang pinakaligtas. Sa kabilang banda, kahit na nakatanggap si Old Ying ng ilang impormasyon at nakarinig ng ilang kwento tungkol kay Zhao Feng mula sa ikasyam na prinsipe at naniniwala sa kanyang mga kakayahan, hindi pa rin niya nakikita si Zhao Feng. Sa palagay ko ay malamang na hindi napunta si Zhao Feng sa anumang mga mana at malamang na napunta sa mga maamon na hayop. Ito ay magpapalaki sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, at makakamit niya ang ilang Draconic Providence sa parehong oras. Sabi ni Jinkai pagkatapos mag-isip sandali. Ang grupo na inakala niyang pinakamasama ay halatang sina Zhao Feng at Zhou Suer. Kung iyon ang kaso, iyon ay mabuti dahil ang isang malaking bilang ng mga hayop ay magiging kapakipakinabang para sa susunod na yugto. Ang pangunahing punto ay kung talagang gagawin iyon ni Zhao Feng o hindi. Pinuproblema nila siya sa pamamagitan ng pagbigay kay Zhou Suer sa kanya, na walang silbi sa yugtong ito ng paglilitis. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Old Ying. Hindi bababa sa ngayon, walang gumamit ng tampok na pangkaligtasan ng Dragon Jade. Ito ang pinakamagandang sitwasyon na inaasahan niya. Hanggat maingat silang tumapak, may kaunting pag-asa ang ikasyam na prinsipe. Sa loob ng Imperial Sky Inheritance, casual na naglakad si Zhao Feng pasulong habang sinisiyasat ang kanyang paligid gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang Little World ng mana na ito ay ibang-iba kaysa sa Little World ng isang panimulang yugto na pamana ng Sacred Lord. Ang lahat dito ay nagbigay ng napakamakatotohanang pakiramdam, at si Zhao Feng ay nakapaglakbay na ng ilang milya papunta dito at nasa loob pa rin ng Little World. Maaaring may ilang dosina o kahit ilang daang milya pa ang nauuna sa kanya. Nangangahulugan ito na pinagsama ng Sacred Lord Imperial Sky ang ilang malalim na batas sa space sa kanyang Little World. Sa kasamaang palad, walang alam si Zhao Feng tungkol sa mga Dao of Space. Bumagal ang takbo nila. Tiningnan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang sitwasyon ng tatlong nasa unahan niya. Mas malaki na ngayon ang hugis tao na Sandstone Monsters, at sila ay early stage kings sa halip na half-step kings. May tao dito. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nakita ng kaliwang mata niya ang apat na figure sa pasukan ng Imperial Sky Inheritance. Dahil sa mga batas ng Little World, hindi makita ng kaliwang mata ni Zhao Feng kung sino ito. Ngunit kung mayroong apat na tao sa isang grupo, dapat silang mga taga-suporta ng isang prinsipe na maraming puwang, isa sa mga nangungunang limang. Kung ang grupong ito ay bahagi rin ng pangkat ng 8th Prince, pagkatapos ay tapos na ito para sa kanya. Kung ganoon, tatapusin ko na lang ang tatlo sa harap. Si Zhao Feng ay may mapagpasyang tingin. Talagang gusto niya ang mana nitong huling yugto na Mystic Light Realm Sacred Lord, at hindi siya dapat malayo sa dulo. Isang pares ng Scarlet Lightning Wings na ilang yarda ang lapad ay nabuo sa likod ni Zhao Feng at agad na pinabilis ang kanyang bilis. Siya ay naging isang bola ng pulang ilaw at kumislap pasulong. Boom! 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 Blazing Sun Force Punch. Rampant Imperial Finger. Ang Sacred Lord 100 refined ang pangunahing puwersa habang sina Ji Dengtian at Ji Bai ay umalalay sa kanya. Mabilis na sumulong ang tatlo, ngunit habang lumalayo sila, mas lumalakas ang mga Sandstone Monster na ito. Matapos gumastos ng maraming enerhiya, ang kanilang pag-unlad ay nagsimulang bumagal din. Mukhang minaliit natin ang mana na ito.
Dabi ni Jibay na nakakunot ang mga kilay. Nawala niya ang 10% ng mga espiritual na alagang hayop na inihanda niya sa labas ng mundo, at mahirap na paamuin ang mga hayop na katutubong sa dimensyong ito. Nang walang tulong ng isang eksperto, ang rate ng tagumpay ng beast taming ay mas mababa pa. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, mag-aaksaya ito ng oras ng lahat, kaya ang grupo ni Sacred Lord 100 Refined ay itinoon ang kanilang mga mata sa mga mana. Wala akong magagawa. Kung tutusin, hindi tayo nagdadalubhasa sa pisikal na pag-atake. Walang magawang sabi ni Jideng Tian. Siya ang pinakawalang kwenta dito. Kung silang dalawa ay nagdadalubhasa sa pisikal na labanan, maaaring nasakop na nila ang manang ito. Sa kabutihang palad, ang Sacred Lord 100 Refined ay may napakahusay na labanan kapangyarihan. Para siyang itim na buhawi na naging sanhi ng pagkalat ng buhangin kung saan man siya dumaan. Sa likod natin, may naramdaman si Jibay at tumalikod. Isang iskarlato pulang guhit ng liwanag ang lumilipad sa sobrang bilis. Zhao Feng. Sobrang bilis. Paano ito posible? Nanghina ang ekspresyon ni Jibay. Ang kasalukuyang bilis ni Zhao Feng ay mas mabilis pa sa Sacred Lord 100 Refined. Darating si Zhao Feng. Senior Cao Zhang, kumilos tayo ayon sa plano. Mensahe ni Jideng Tian. Zhao Feng, ikaw. Sasalubungin na sana ni Jibay si Zhao Feng, ngunit naramdaman niyang may mali. Papalapit si Zhao Feng sa napakabilis na bilis, at hindi man lang siya bumabagal. Ang True Yuan Undulation na nagmumula sa kanya ay nangangahulugan na siya ay aatake. Ano ang nangyayari? Tumigil sandali si Jibay. Sasalakayin sila ni Zhao Feng. Ano ba ang nangyayari? Ito ay ganap na naiiba sa kanyang plano. Saan nakuha ni Zhao Feng ang lakas ng loob na salakayin sila? Ang kanilang orihinal na plano ay ganap na nabigo, at hindi nila alam kung ano ang gagawin. Si Jibay ay likas na nag-react at na-control ang ilan sa mga Jade Green na Python upang salakayin si Zhao Feng. Zhao Feng, ano ang kahulugan nito? Umungol si Jibay. Hihihi. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Sacred Lightning Body. Ang katawan ni Zhao Feng ay tumangkad, at naglabas siya ng Jintot Asol na mga arko ng kidlat habang siya ay naging isang bola ng higanteng gininto ang kidlat at sumugod kay Jibay. Ang mga Jade Green na Python sa lupa ay ganap na pinigilan ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng bago pa man sila makalapit, at hindi sila makagalaw. Paano ito posible? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Jibay. Gumugol siya ng maraming oras at pera upang hanapin at bilhin ang mga Jade Green na sawa na ito. Bawat isa sa kanila ay isang pambihirang huling stage na King Beast na may matigas na katawan, ngunit hindi man lang nila nagawang lapitan si Zhao Feng. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 paghinga. Mabilis na binuksan ni Jibay ang isang spiritual pet bag habang papalapit si Zhao Feng. Boom! Isang malaking mountain monster ang dumaong sa gitna ng pathway at ganap na hinaranggan ang daanan sa pagitan ni Zhao Feng at Jibay. Ang bahagi ng katawan ng halimaw sa bundok na ito ay malakristal. Halatang mutated beast iyon. Pinagdikit ng halimaw ng bundok ang mga kamay nito at itinulak palabas si Zhao Feng. Sacred Lightning Dominating Punch. Nagpakawala si Zhao Feng ng mga gintong kidlat na hamampes sa halimaw sa bundok na parang higanteng mga baras ng metal. Boom! Bam! Ang mga kamay ng halimaw ng bundok ay ganap na nabasag ni Zhao Feng. Ho! Isang suntok ang ginawa ni Zhao Feng at itinutok ito sa ulo ng halimaw sa bundok. Ang ilang mga sinag ng liwanag ay nabuo ang hugis ng isang kamao at bumaril paitaas. Kasabay nito, pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at naging isang surge ng Scarlet and White Lightning na umaarangkada. Boom! Naisip ni Jibay na tiyak na mapapatay ng halimaw sa bundok si Zhao Feng, ngunit sa susunod na sandali, sumabog ang ulo ng halimaw ng bundok, at isang kidlat ng iskarlate gintong kidlat ang bumaril patungo sa kanya. Ang malakas na pisikal na presyon at kidlat ay nagpaputi ng mukha ni Jibay bago pa man dumating ang bolt. Ang pakiramdam ng kamatayan na hindi pa niya naramdaman noon ay agad na kumalat sa buong katawan ni Jibay at nawalan siya ng kakayahang gumalaw. Junior, masyado kang mayabang. Tunog ng malalim na boses ni Sacred Lord 100 Refined.
Susundin ng Sacred Lord 100 Refined ang plano ni Jibai at huwag pansinin si Zhao Fang, ngunit nagpa siya si Zhao Fang na pumunta sa kanila sa halip. Napatulala rin siya dito. Total, naplano na nila kung paano kunin ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ni Zhao Fang, at hindi nila mabigyan ng pagkakataon si Zhao Fang na gamitin ang Dragon Jade at tumakas. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Jibai, kailangan niya itong pigilan. Ho! Ang Sacred Lord 100 Refined ay gumalaw sa kakaibang paraan at naging streak ng itim na liwanag na agad na dumating sa tabi ni Jibai. Blazing Sky Force Punch. Isang kamao na nagliliyab na may itim na apoy ang bumaril, at naglalaman ito ng kapangyarihang hatiin ang langit at lupa. Sacred Lightning Protection. Isang hadlang ng Wind Lightning at Sacred Lightning Body Force ang nabuo sa paligid ng katawan ni Zhao Fang. Maririnig ang huni ng hangin at ugong ng kidlat. Boom! Weng! Ang nag-aalab na kamao ay tumama sa katawan ni Zhao Fang, ngunit nakaharang ito ng harang at naging sanhi ng pagkidlat. Bang! Crack! Ang harang ng kidlat ay nagpakawala ng makikinang na kidlat na nagtulak sa naglalagablab na kamao. Tinansya ni Zhao Fang na kasalukuyang magagamit ng Sacred Lord 100 Refined ang 40% ng kanyang buong lakas, kaya ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang at ang mga defensive secret technique ay higit pa sa sapat upang harangan ang hakbang na ito. Ano? Itong Junior. Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord 100 Refined. Nilinang ni Zhao Fang ang isang makapangyarihang defensive secret technique na pinagsanib ang kanyang pisikal na puwersa at kidlat, at talagang nagawa nitong harangan ang kanyang pag-atake. Paano ito naging posible? Ang kakayahan ng isang Sacred Lord ay hinarang ng isang Junior sa Void God Realm. Purple Star Illusion Domain. Ang mga mata ni Ji Dengtian, na kasalukuyang nasa likod ni Jibai, ay kumurap na may mapangarapan na purple na ulap, at isang surge ng malakas na soul intent ang bumaril kay Zhao Fang. Sa isang iglap, nagsimulang lumitaw ang matataas na purple na pader sa paligid ng Zhao Fang, nagdilim ang kalangitan, at isang masamang purple na buwan ang lumutang sa hangin habang ang purple na ambon ay nakapalibot sa lugar. Gayunpaman, tila nakikita ng mga mata ni Zhao Fang ang lahat, at sumimangot lang siya sa pader sa unahan niya nang hindi binabawasan ang bilis. Boom! Ang purple na pader ay gumuho, at isang malaking gusali ang lumitaw sa harap ni Zhao Fang. Ngumiti si Zhao Fang. Siguradong nagwawala si Ji Dengtian sa pagsisikap na mag-ilusyon sa kanya. Habang ang iba ay maaaring nakita lamang ang bagay na ito bilang isang gusali, nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang na ito ay talagang Jibai. Ho! Boom! Sumugod si Zhao Fang na parang isang kidlat. Nang makita ang mahinang ngiti ni Zhao Fang at kung paano pa rin siya sumusugod, agad na nagsimulang i-circulate ni Jibai ang kanyang True Yuan. Weng! Nagsimulang lumawak ang isang malalim na hanay sa loob ng Dragon Jade. Isang layer ng Draconic Providence ang bumalot sa katawan ni Jibai, at nawala siya sa isang iglap. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong ipadala kita doon? Matapos mapalampas ang kanyang pag-atake, lumutang si Zhao Fang sa hangin at mahinang ngumiti kay Ji Dengtian. Sa sandaling ito, nabigla pa rin si Ji Dengtian. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang ilusyon ay ganap na walang silbi kay Zhao Fang. Paano naging posible? Siguradong nasa ilusyon si Zhao Fang, ngunit nakita niya ang lahat. Zhao Fang, ginalit mo ako. Ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong libingan. Ang Sacred Lord 100 Refined ay may galit na galit, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 940. Malapitan na laban. Zhao Fang, ginalit mo ako. Ako mismo ang magpapadala sa iyo sa iyong libingan. Ang Sacred Lord 100 Refined ay may galit na galit, at ang layunin ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Kahit na sinubukan niyang pigilan si Zhao Fang, kailangan pa ring gamitin ni Jibai ang Dragon Jade para makatakas. Higit pa rito, ang kanyang kalaban ay isang junior pa lamang na nasa Void God Realm. Walang Sacred Lord ang makakatagal sa ganitong uri ng kahihiyan. Kahit na ginamit ni Zhao Fang ang array sa kanyang Dragon Jade para makatakas sa puntong ito, hahabulin siya ng Sacred Lord 100 Refined hanggang sa mapatay niya si Zhao Fang upang maalis ang kahihiyan. Sa sandaling ito, halos gumaling si Ji Dengtian, at nagsimula siyang magpanik. Gusto mo bang umalis mag-isa, o gusto mong paalisin kita ng personal?
Ang mga salita ni Zhao Feng ay nangangahulugan na si Ji Dengtian ang susunod na target. Bagamat hindi siya naniniwala na si Zhao Feng ay may ganoong kakayahan, ang kanyang puso ay nakaramdam ng pagkabalisa sa ilang kadahilanan. Sacred Lord 100 Refined, patayin siya. Ho! Ang Sacred Lord 100 Refined ay kumilos sa kakaibang paraan at pinalabas ang pressure ng isang Sacred Lord, na sinisira ang mga pader sa paligid nila. Rampant Imperial Finger. Ascension Kick. Ang Sacred Lord 100 Refined ay gumamit ng dalawang diskarte ng sabay-sabay, at hindi mabilang na mga leg phantom na gawa sa Sacred Power ang lumipad sa paligid ni Zhao Feng at pinaghigpitan ang kanyang kakayahang kumilos. Kasabay nito, ang isang higanteng daliri na gawa sa gininto ang liwanag ay sumulpa at pasulong na may laganap na aura. Sacred Lightning Dominating Punch. Ginamit ni Zhao Feng ang Scarlet Wings of Lightning para maglabas ng surge ng True Yuan at itulak ang sarili pataas. Inilabas niya ang kanyang mga kamao, at hindi mabilang na mga higanteng kamao na gawa sa gininto ang kidlat ang bumangga ng husto sa pag-atake ni Sacred Lord 100 Refined. Gamit ang puwersang ito para itulak ang sarili pabalik, ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang Scarlet Wings of Lightning at binaril si Ji Dengtian. Paano ito posible? Sa wakas ay lumitaw ang takot sa mukha ni Ji Dengtian. Ang lakas na ipinakita ng suntok ni Zhao Feng ay maihahambing sa pamamaraan ng Sacred Lord 100 Refined, at si Zhao Feng ay mayroon pa ring malalim na pamamaraan sa paglipad. Hindi ako papayag na makalapit siya sa akin. Purple Star Days. Ang mga mata ni Ji Dengtian ay kumislap ng lila, at isang malaking pinagmumulan ng kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ang bumaril kay Zhao Feng. Bilang isang walang katulad na henyo ng nakaraang henerasyon ng Ji family, malinaw na alam niya ang higit pa sa mga ilusyon. Kung walang silbi ang mga ilusyon, gagamit na lang siya ng iba. Agad na naramdaman ni Zhao Feng ang isang bagay. Ang kanyang pag-iisip at ang kanyang kontrol sa kanyang katawan ay nabawasan. Ang kanyang mga pandama sa labas ng mundo ay bumaba rin, at ang Scarlet Wings of Lightning ay paminsan-minsan ay lumalabo, na dahil sa kanyang True Yuan ay hindi umiikot ng maayos. Isang mental energy technique na lumilikha ng kaguluhan sa kaluluwa at pandama. Nagulat si Zhao Feng. Ang diskarteng ito ay katulad ng kanyang Eye of Ice Soul, ngunit iba ang direksyon na kinuha nito. Ang Eye of Ice Soul ay nagyelo sa kaluluwa ng kalaban at naapektuhan din ang pisikal na dimensyon sa ilang antas, ngunit nangangailangan ito ng isang bloodline na may elemento ng ice. Ang Purple Star Days ay lumikha ng kaguluhan sa kaluluwa ng kalaban, at ito ay isang mas malalim at mahusay na pag-atake na ganap na nakatuon sa kaluluwa. Matapos muling mag-cultivate, mas pinapahalagahan ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Ang kapangyarihan ng Ice Water Bloodline ay nagsimulang bumagsak higit sa lahat dahil ang mga diskarte nito ay hindi na nakahabol sa pag-unlad ni Zhao Feng. Sa kabilang banda, ang Purple Star Days ni Ji Dengtian ay angkop para kay Zhao Feng. Nang makita ang bilis ni Zhao Feng na hangin na saglit, isang mapangasar na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Ji Dengtian. Ang brat na ito ay bahagyang nababanat laban sa mga ilusyon, ngunit malamang na hindi pa siya nakakita ng isang pamamaraan ng ilusyon na maaaring magdulot ng kaguluhan sa gitna ng enerhiya ng pag-iisip noon. Panunuya ni Ji Dengtian. Matapos matamaan si Zhao Feng ng Purple Star Gaze, madali siyang matatapos ng Sacred Lord 100 Refined. Gayunpaman, biglang kumidlat si Zhao Feng. Ang hindi mabilang na mga simbolo ng God Tribulation Lightning sa condensed purple soul ni Zhao Feng ay kumikislap tulad ng mga meteorite na bumabagsak sa gabi. Boom! 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 Ang malabong purple soul power na pumasok sa kaluluwa ni Zhao Feng ay lubos na nawasak ng immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning ni Zhao Feng. Kasabay nito, lumitaw ang isang gininto ang kinang sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang pinaikot niya ito ng husto. Isang panaginip na madilim na gininto ang kulay ang biglang kumurap sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Soul Days. Isang malakas na surge ng malabong purple soul power ang pinakawalan sa pamamagitan ng eye intent ni Zhao Feng, at tinakpan nito si Ji Dengtian. Ho! Ito ay. Ang mga yabag ni Ji Dengtian ay naging hindi matatag habang nakatingin kay Zhao Feng nang may pagtataka. Ito ang aking Purple Star Days. Sigaw ni Ji Dengtian habang nababalot ng gulat ang kanyang mukha. Paano ito posible?
Paano mo nalaman ang sikretong pamamaraan ng Ji family? Hindi alam ni Ji Dengtian ang sasabihin. Ang True Yuan na umiikot sa loob ng kanyang katawan ay nagkaroon ng kaguluhan, kaya hindi siya makakagamit ng anumang mga diskarte sa eye bloodline ng ilang sandali. Kaagad na inilipat ni Ji Dengtian ang kanyang soul intent at eye intent sa pagtatangkang alisin ang teknik na ito. Hindi masama. Ngumiti si Zhao Feng. Ang Purple Star Days ay isang uri ng ilusyon, kaya hindi napakahirap para kay Zhao Feng na gayahin ito. Malamang na mas malakas ang puwersa nito kung gagamitin niya ito gamit ang kanyang Soul Eye Bloodline power. Ho! Isang malakas na bagzo ng hangin ang lumitaw. Hindi maganda. Masyadong nakatutok si Zhao Feng sa pagsisikap na gayahin ang pamamaraan. Sa sandaling ito, dumating na ang aura ng kamao ng Sacred Lord 100 Refined. Kahit na malayo ang pag-atake, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay nakakaramdam pa rin ng matinding sakit, at ang kanyang gininto ang asol na liwanag ay nagsimulang lumabo. Sacred Lightning Protection. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng Wind Lightning at bumuo ng hadlang ng dumadagandong na kidlat. Boom! Nabasag ang harang, at si Zhao Feng ay nontog sa pader. Dumadaloy ang sakit sa buong katawan niya. Ho! Isang itim na figure ang nagpatuloy sa pag-charge ng napakalakas na momentum, na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Zhao Feng na magpahinga. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng habang ipinapaikot niya ang kanyang Wind Lightning True Yuan at ikinumpas ang Scarlet Wings of Lightning. Siya ay naging isang bahid ng Escarlata pulang kidlat at nakipagsagupaan laban sa Sacred Lord 100 Refined. Kung hindi dahil sa katotohanang naapektuhan siya ng mental energy technique ni Ji Dengtian at nagdulot ng kaguluhan sa kanyang True Yuan, na binawasan ang depensa ng kanyang Sacred Lightning Body, ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi makakagawa ng napakaraming pinsala. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon dahil natutunan niya ang sikretong pamamaraan ng Ji family. Lihim na ipinalibot ni Zhao Feng ang Water and Wood of Wind Lightning upang pagalingin ang mga pinsalang natanggap niya. Rampant Imperial Finger. Blazing Sky Force Punch. Sky Silk Shadowless Step. Ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi huminto, nagpatuloy lang siya sa kanyang daloy ng mga pag-atake. Ang mga figure ng palad, kamay, at binti ay nakapalibot kay Zhao Feng. Ang kapangyarihan ay sapat na upang basagin ang mga bundok at hatiin ang mga ilog. Sacred Lightning Body. Sacred Lightning Protection. Pinaikot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body sa maximum, at isang makinang na kinang ng gintong kidlat ang kumislap sa ibabaw ng kanyang katawan. Pinalibutan ng harang ng kidlat ang kanyang katawan at naging dahilan ng pag-ungol ng hangin at pagkaluskos ng kidlat. Walang pakialam si Zhao Feng kung anong mga diskarte ang ginamit ng Sacred Lord 100 Refined, dadalhin niya silang lahat. Boom! 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 Ang Sacred Lightning Protection sa paligid ng katawan ni Zhao Feng ay sumabog at nagpakawala ng makikinang na kidlat na nagtulak sa tabi ng lahat ng Sacred Power sa malapit. Ho! Isang malamig na ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord 100 Refined. Hindi na siya muling malilinlang pagkatapos masaksihan ang pagtatanggol na sikretong pamamaraan ni Zhao Feng. Sky Shattering Divine Punch. Ang Sacred Lord 100 Refined ay pinaikli ang lahat ng layunin sa kanyang kanang kamay, at isang presyon na maaaring magpatawag ng isang bagyo ay natipon at bumaril tulad ng isang bundok na itinapon sa hangin. Matapos gamitin ang hakbang na ito, halatang hangin na ang aura ni Sacred Lord 100 Refined. Sacred Lightning Force Feast. Ipinalibot ni Zhao Feng ang mga simbolo ng God Tribulation Lightning at ang sinaunang kidlat sa loob ng kanyang Crystal Core Dimension. Ang pinaka-orihinal at pinakamalakas na banal na kidlat ay natipon sa mga kamao ni Zhao Feng, at siya ay sumuntok na parang karagatan ng kidlat. Boom! 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 Ang malakas na alon ng pagkawasak ay nagpadala ng parehong Zhao Feng at Sacred Lord 100 Refined na lumipad sa mga dingding. Namutla ang mukha ni Ji Dengtian. Mabilis siyang umatras ng ilang daang metro ang layo mula sa pagsabog na may nalilitong ekspresyon. Malapitan na laban-laban sa Sacred Lord 100 Refined at hindi dahado. Nanginginig ang boses ni Ji Dengtian. Siya ay lubos na hindi makapaniwala. Marahil ay hindi ginamit ng Sacred Lord 100 Refined ang kanyang buong lakas sa unang palitan,
at ginamit din ni Zhao Fang ang kanyang mga diskarte sa paglipad upang paalang bisa ang ilang pag-atake ng Sacred Lord 100 Refined. Gayunpaman, sa palitan ngayon lang, inilagay ng Sacred Lord 100 Refined ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang heaven-grade technique, ngunit kapantay lang niya si Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na ang Sacred Lord 100 Refined ay hindi basta-bastang Sacred Lord. Siya ay mula sa pamilya Cao, isa sa 8 big families. Ang pamilya Cao sa partikular ay isang pamilya na dalubhasa sa pakikipaglaban, at nakatuon sila sa pisikal na pinsala. Ang kanilang malapit na kasanayan sa pakikipaglaban ay ang pinakamahusay sa lahat ng 8 pamilya. Hindi ito maaaring totoo. Mayroon pa rin siyang nakakatakot na soul-based ay bloodline, at gayon pa man ay may kakayahan siyang lumaban sa isang Sacred Lord sa malapitang labanan. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Ji Dengtian. Ang kanyang mga mata ay malamlam, at sila ay puno ng pag-aalala at takot. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman dahil baka maakit niya ang atensyon ni Zhao Fang, na magiging sanhi ng kanyang kahihinatnan na maging katulad ng kay Jibai. Boom! Boom! Ang dalawang figure ay tumalon mula sa kanilang mga butas sa dingding at muling nagsagupaan. Zhao Fang, titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang Sacred Lord 100 Refined ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at malamig na humagulgol habang ginagamit niya ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Tinitingnan niya si Zhao Fang bilang isang eksperto sa parehong antas ngayon. Ang pisikal na depensa ni Zhao Fang ay napakapangit at nalampasan pa ang Shi family. Hindi siya mananalo sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng Void God Realm at ng Mystic Light Realm ay napakalaki. Ang Sacred Body of Mystic Light Realms ay may malakas na kakayahan sa pagbawi, at ang Mystic Light Sacred Power ay maaaring makaapekto sa kaluluwa. Kahit na malakas si Zhao Fang, kailangan niyang gumawa ng higit pa sa pag-atake. Kailangan din niyang panatilihin ang kanyang Sacred Lightning Body at pagalingin ang kanyang mga sugat, na gagamitin ang kanyang True Yuan pataas na parang tubig na dumadaloy sa ilog. Hihihi. Isang nasasabik ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Nakaramdam ng labis na kasiyahan si Zhao Fang sa pakikipaglaban sa Sacred Lord 100 Refined, at ang dugo sa kaibuturan ng kanyang katawan ay nagsisimula ng kumulo. Dahil sa pressure ng sinaunang dimensyong ito, magagamit lamang ng Sacred Lord 100 Refined ang 40% ng kanyang buong battle power. Hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques, lumaban lang siya sa kanya sa malapitang labanan. Boom! Isang malasalaming apoy ang biglang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Fang, at isang nakakatakot na nakakapasong aura ang pinakawalan. Si Zhao Fang ay tila naging isang nagliliyab na araw na nagbigay ng maliwanag na apoy. Nagsimulang tumaas ang temperatura sa loob ng pathway. Ito ang Blood Devil Sun Bloodline. Ang Sacred Lord 100 Refined ay nagpahayag ng nabigla na ekspresyon. Bakit si Zhao Fang ay may bloodline ng Tai family? Boom! Boom! Si Zhao Fang ay parang isang nag-aalab na demonyong soberano habang ikinakapak niya ang kanyang mga pakpak ng kidlat at lumilipad sa paligid. Ang kanyang mga pag-atake ay lubhang sumasabog. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang alon ng kulay dugo na apoy na napapalibutan ng kidlat, at nagsimula itong magsunog at masira ang lahat. Ang kapangyarihan ay kapantay ng mga diskarte ng Sacred Lord 100 Refined. Sa sandaling sila ay nag-away, naramdaman ng Sacred Lord 100 Refined na ang ilang dugo at enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay sinipsip ni Zhao Fang. Samantala, medyo bumawi ang kulay ng mukha ni Zhao Fang. Kahit na ang kaunting enerhiya at asensya ng dugo ng isang Mystic Light Sacred Body ay hinigop, ang kapangyarihang nasa loob nito ay napakalakas, at ito ay isang malaking tulong sa mga nasa Void God Realm. Ito ang perpektong Blood Devil Sun Bloodline ng Tai family. Natigilan si Sacred Lord 100 Refined, at humiwalay siya kay Zhao Fang. Bilang isang tao mula sa isa sa 8 big families tulad ng Tai family, naiintindihan niya ito ng husto.